Nabasa ko lang po itong post na ito, pero may sense. Posible. Iisipin din ito ng mga level-headed na mga kababayan natin. Ang sabi kasi dito, ito daw na nangyayaring ito sa impeachment trial ni Sara Duterte ay posibleng entrapment ng mga senators na sina Chis Escudero at Cayetano. Mukhang ito daw ay patibong. Patibong, hala kayo. Para sa mga pro-Duterte senators. Nakalahat or lahat ng yan ay hindi naman daw mga abogado. Kaya posibleng hindi nila naiintindihan etong taktika na ito. Sana nga, ganon. Pero kasi obvious si Escudero di ba? Matagal lang obvious etong isang ito. Pero tignan natin, ang pinakamaganda dyan, ang positibo pa rin, ay buhay pa ang impeachment trial or ang impeachment nga laban kay Sara Duterte. After all, what did the pro-Duterte senators get? They did not get a dismissal. Walang nangyaring dismissal. Yun ang gusto, pero mukhang nilihis agad-agad ni Cayetano para i-remand or para ibalik sa Kongreso ang impeachment articles. Summons were still issued to the parties. May na-issue na po na summons ang Senado kay Sara Duterte at kailangan nga na magbigay na ng pahayag sa Sara Duterte at sagutin na yung articles of impeachment within 10 days. Worse, the approved motion even affirmed that the case will actually cross over to the 20th Congress. Yan din po ang inaasahan ni PBBM na ito ay magko-cross over sa 20th Congress. Medyo tumatagal. May positibong dulot din yan yung pinatatagal. Lalong nanggigigil ngayon ang mga kababayan natin. At lalong nakikita nila na may problema na guilty si Sara Duterte kaya ganito ang kinikilos ng mga senator judges na pro-Duterte. Nakikita nila yan. Ay, may kasalanan. Ay, guilty. Kaya takot na takot etong mga senators. Nakita niyo naman kung paano kumilos ang mga katulad ni Bato at ni Robin Padilla sa Senado. Now, all the House has to do is to affirm that the one-year rule barring a second impeachment was not violated, which in fact it didn't, since the first 3 impeachment complaints were filed were not acted upon and referred to the House Committee on Justice. Walang nangyaring ganon. So yung unang 3 impeachment complaint, hindi pala yun ni-refer sa House Committee on Justice. At yung pinakahuli, yung pang-4 lang ang inaksyonan ng Kamara. So hindi masasabi pala na ito ay lumalabag doon sa one-year rule for impeachment ng isang government official.